Karong gabi na sab kanatong tanan mga kaigsunan, welcome tanang mga PCCians gikan sa ato ang mga primary leaders. Hallelujah. Salamat sa inyo mga kinabuhi. Padayon ang Ginoo mga panalangin kaninyo, no? Sa atong padayon gyud nga pag-abanti sa buluhaton sa Ginoo. Salamat nga ang Dios padayon panalipod sa inyong kinabuhi, no? Sa inyong mga lakaw matag adlaw. Niya welcome usab para sa atong mga 144 leaders, no? Labi na atong mga Simbalay leaders karon, no? So padayon ta sa pagsangkap, no, kanatong tanan, no? Labi na atong mga abantero nato nga mga kaigsuonan. Karong gabi atong lantawon o mamalandong ta, no, sa area sa atong mga kinabuhi na kay lagi kining pag-abante nato sa buluhaton sa Ginoo. Usahay bation tag kakapoy, usahay bation tag kaluya, usahay bation ta og kanabang dili tiaw nga mga hagit nga gaabot sa atong kinabuhi, no? Muna nga usahay kun ta magbantay, usahay mawala ang ato ang kasibot, no, sa pag-abante tungod lagi sa grabe nga mga challenges nga itong ginatubang sa kinabuhi. Wanang samtang ga-build ta sa kingdom of God, we need also to really build ourselves together. Aron padayon ta makaabante uban sa gahom sa Ginoo. Amen. So welcome tanan, no? Atong mga followers aning broadcast. Dunay mga ubay-ubay mga kasimbahanan nga nagasunod sila ani nga training, no? Ginapaminaw nila ni nga mga broadcast para sa ila pod mga leadership training. Wana nga ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan samtang kita padayon magapamalandong sa mga pulong sa Ginoo. Karong gabi, I will be sharing to you the importance of making right decisions. Unsa ka importante ang pagbuhat og kanang insakto gyud nga desisyon. Kay lagi kining atong kinabuhi, this is a series of making decisions. Kada adlaw gahimo tag desisyon mo na nga importante kaayo nga kung naa man tay makabot nga desisyon kanang maayo, ha? Anya kung unsaon kini ato na isgutan karong gabi. I will be reading to you Genesis chapter 25, no? Atong tanaw ng kinabuhi ni Jacob ug ni Esau. Wanang istorya silang kinabuhi. So magsugod ta sa verse 24. Ingon dinhi, and when the time came to give birth, Rebekah discovered that she did indeed have twins. Hallelujah. Verse 25. The first one was very red at birth and covered with thick hair like a fur coat. So they named him Esau. Then the other twin was born with his hand grasping Esau's heel. So they named him Jacob. Isaac was 60 years old when the twins were born. Verse 27, as the boys grow up, Esau became a skillful hunter. He was an outdoors man. But Jacob had a quiet temperament, preferring to stay at home. Isaac loved Esau because he enjoyed eating the wild game Esau brought home. But Rebekah loved Jacob. One day, when Jacob was cooking some stew, Esau arrived from the wilderness, exhausted and hungry. Esau said to Jacob, I'm starved. Give me some of that red stew. This is how Esau got his other name Edom, which means red. Verse 31. All right, Jacob replied, but trade me your rights as the firstborn son. Verse 32, look, I'm dying of starvation, said Esau. What good
is my birthright to me now? But Jacob said, first, you must swear that your birthright is mine. So Esau swore an oath, thereby selling all his right as the firstborn to his brother Jacob. This is the word of the Lord. Hallelujah. So, karong gabi, dungan ta magtuon unsa ka importante kining tama nga desisyon ba? Kay lagi, akong husbon, ang kinabuhi is all about making decisions. Every day, day after day, all of us make decisions. We make decisions every day, sometimes good decisions, and sometimes bad decisions. Whether they're major or minor decisions, we make decisions all the time. Amen. Nagtuko nakasabutan na tanan. So the choices we make sometimes determine the course of the day, either negatively or positively. Kana bang desisyon nato anang sayong kabuntagon? No? Usahay mo na siya ang maghanay sa atong adlaw. Positibo ba or negatibo kini? But many of the decisions we make can affect us for the rest of our lives, either temporarily or eternally, either negatively or positively. Buti pasabot nga, kada adlaw gahay mo tag desisyon. Kunya, ang ubang desisyon, maayo, ang ubang dili pod. Nya butang nga dapat nato masabtan nga sa matag desisyon nga atong buhaton sa atong kinabuhi, uban niini mo epekto sa tibok natong kinabuhi. Unya ang uban pod mo epekto sa atong eternidad. No? Somehow negatively or positively. Mo nang moingon ta ba nga we are what we have today or where we are today is the product of our decision made yesterday. Ha? So kung unsa ta karon, unsa man ang atong sitwasyon karon o asa man ta nga level karon, resulta kini sa atong desisyon sa nangaging mga panahon. That's why making right decisions is vitally important. Ha? Mao na nga akong rumbo karon nga gusto na akong madakpan atong tanan nga ang paghimo kung maghimo man tag desisyon, importante gid kaayo nga ang atong desisyon nga buhaton insakto. Kay lagi kini nga desisyon mo epekto sa atong kinabuhi o posible pod sa atong eternidad nga kinabuhi. I don't know with you, pero mangutan ako, pila ka mga tao imong nahibaw-an nga ang ilang kinabuhi guba kaayo karon. Unya puno sa pagmahay. Tungod lagi kay sa kanhiang panahon nakahimo siya dili maayo nga desisyon sa iyang kinabuhi. Nakailawa kag mga tao kinana nga hangtod karon ang uban ganito sa prisuhan, ang uban tuwa gasakit na, ang uban dili na wala na sila panahon nga makabawi pa sa ilang sitwasyon sa kinabuhi. Unya puno na sila sa pagmahay, puno na sila sa pagkadiskurahi. Tungod lagi kay resulta kini sa ilahang gihimo nga dili maayo nga desisyon sa kanhiang panahon. Unya pila pod ka mga tao imong nailhan nga hallelujah kayo ang ilang success nga nasinati sa kinabuhi, no? Praise the Lord kayo ang pag-uswag sa ilang kinabuhi. Tuod lagi kay resulta pod ni sa maayo nga desisyon nga ilang nahimo sa unang panahon. What makes the difference adtong mga successful na mga tao o dili successful na mga tao? Right decision. Hallelujah. Doon ay mga tao nga nung nahimo silang successful because they are making a series of
right decisions in life. While ngano nga uban pod dili sila successful, wala na makabot ang dream sa ilang kinabuhi. Somehow tingali pod kay they are making series of bad decisions in their lives. That's why ang kalahian sa mga taong successful o sa mga taong dili successful, right decision. That's why my goal tonight for us leaders is to learn how to make right decisions. Amen? So today, tonight, no, we are going to learn together at some principles, no, na makuha nato sa ato gibasang bersikulo, somehow to help us make better decisions inig-abot sa mga panahon. Amen. So Lord, I pray for your blessing as we continue to learn together about the importance of making right decisions. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. So today, atong gamiton ang example sa kinabuhi ni Esau ug ni Jacob, no? As they grow together, what makes these two person different? No? Diha sa ilahang mga desisyon sa kinabuhi. Ha. Unya, doon ako'y tulo ka leksyon nga nakatunan sa ilang mga kinabuhi nga akong i-share karong gabi. Una, when making decision, let us be patient. Ha? So kung doon na may usa sa dapat makatunan nato aning kinabuhi is learning to be patient when making decisions. Verse 30 akong basahon. Ingon dinhi, Esau said to Jacob, I'm starved. Siya, gutom na ko kayo. Give me some of that red stew. Nya diri gikuha ang iyang pangalan nga laing pangalan nga Edom. Nya verse 31 ingon dinhi, all right, Jacob replied, but marag dingon Jacob okay, tagaan ta kaning giluto nako nga sabaw. Pero ingon si Jacob, ibaylo sa ako ang imong katungod isip magulang. Ang sa ingon ni Jacob dinhi verse 31, trade me your rights as the firstborn son. Verse 32, ang tubag ni Esau, siya, look, I'm dying of starvation. Said Esau, what good is my birthright to me now? Ana siya. Talawa mura na kong mamatay sa kagutom. Unso may pulos aning akong birthright karon, nga gutom ako kayo. So ang yang interest ni Esau nga makakaon siya anang orasa kay matud pa niya himatyo na ko sa kagutom. Unya unsa may pulos anang birthright nako, sige imo na anang nahitabo. So dinhi makita nato nga si Esau wala nakabantay sa iyang pagpili. Esau he never thinks of making decision in this very moment. Nagdali-dali siya og himog desisyon. Wala niya giuna-una pag-ayo ang desisyon ngayang buhaton. In other words, Esau was not patient in making decisions. He had been so tired working all day and cannot wait to eat. That's why he wanted to eat now. Ana ang idea ani nga verses nga itong nabasahan. Tungod sa iyang kakapoy, tungod sa iyang kaluya, unya gutom na siya kayo, kay gikan siya nangayam, unya gusto niya makakaon dayon. Gusto niya mukaon dayon. Now, yun na. Mo niyang ako nakita nga gi-stress diri pag-ayo sa Bible, no? Kag gusto gyud ni sa makakaon ko, karon dayon pakan ako. Kay himatyo nako, kamatyo nako sa kagutom, pakan ako karon. Unya kay si Jacob
Naaman siya tinguha siyang kasing-kasing. Ingon siya, saad sa nga imong ikambyo, ihatag na sa ako ang imong katungod, isip magulang. Kay tagaan ta kaaning sabaw, nga imong gusto kaunon karon. Kanabang, sa atong kinabuhi, kanabang kung naatay gusto, unya gusto nato, diha naadayon, morning nahitabo kang isaw. Na siya gusto, unya gusto niya, diha dayon. Kabalo mo, diri usahay ang pakyas nga desisyon mahitabo. Sa dihang, dili na to hunahunaon ang sitwasyon, tungod kay gusto na to, diha dayon ang atong gusto, atong maangkon. Mao nga, ang nahitabo kang isaw diri, gadali siya. Wala siya nakapailob. Lagi tungod kay ang iyang huna-huna manggod karon na. Kinahanglan matambalan dayon iyang kagutom karon na. Ana ba? Wala ni siya kahuwat. Nagdali ragid siya. Muna nga nayuban tao gayon ba nga pag magdali-dali ka, dali pug ka mapandol. Ano ito? Oh. Yeah, tinagalog mo itong pagkasulti, nakalimot na lang ko. Pero, inaning nahitabo kang isaw. Tungod kay ngayon ginahuna ang karon lang, tira din siyang desisyon. No? Nga wala na niya huna-hunaa ang paghaylo ni Jacob sa iya. Nang ikambyo atong usa ka bandihadong sabaw, ang iyahang birthright na, ang iyahang pagkamagulang. Muna, ingon ang verse 32, look, ingon siya, I am dying of starvation. Esau said, what good is my birthright to me now? Ana siya ba? Esau sa may pulos aning akong pagkamagulang karon nga gutom ako kay karon. So, usually, atong makita din that wrong choices in life that are made never look beyond what is here and now. Sa kinabuhi nato, sumala aning istorya diri nahitabo kang isaw. Sa kinabuhi nato, kasagaran sa sayop ka desisyon nga nahimo nato, kasagaran ani ang atong gitan-aw ang karon lang, dili ang nasa unahan. Mo nang kasagarang sayop nga desisyon. Nya mo ni nahitabo kang isaw. Kini nga desisyon nga iyang nakabuot karon. Tungod kay ngayon gilantaw ra manggod ang karon nga matagbaw ang iyang kagutom, wala siya nagunahuna sa moabutay. Muna kasagarang sayop nga desisyon kanang para lang sa karon, dili para sa ugma. Kasagarang wise nga desisyon, doon na siya kalabot sa pagunahuna kung unsang ugma, dili ang karon ra. So mo niyang nahimong leksyon sa kinabuhi diri ni Esau nga nakadiskwalipika kaniya sa iyang katungod isip pagkamagulang tungod kay naghimo siyang desisyon nga dinalian nga wala siya magunahuna unsay mo abutay, ang iyang ginahuna ang karon lang. Nya mo na nga sa atong kinabuhi pod, kasagaran sa dili mao nga desisyon, kanang desisyon nga ginahimo nato para lang sa karon, way labot ang atong kaugmahon. And so oftentimes this attitude of making this wrong decision becomes a problem to many people. Mao nang daghang mga tao ga problema sila sa ilang kinabuhi tungod kay kasagaran sa ilang desisyon para karon lang, dili para sa ilang ugma. So because Esau made a decision without being patient, what happens? He lost something that is very important to him, his birthright. Ngano? Because Esau chose the easiest and the quickest way that would bring immediate satisfaction to him.
Unsay nahitabo dinhi? Nawala kang Isaw ang pinaka-importanteng butang sa iyang kinabuhi, ang iyang panulundon, isip kinamugwang ang anak. Ngano? Tungod kay mas gipili ni Isaw ang sayon ug ang dali nga solusyon sa iyang problema nga gihambin sa kinabuhi. Iyang kagutom, no? Natabunan sa iyang kagutom ang iya untang dako kayo nga katigayunan sa kinabuhi. Nakambyo niya ba? Wala siya nakabantay. That's why, if we are not careful as well as leaders, like Esau, we may be also making choices and decisions of what will only satisfy our physical appetite today without minding our future. Muna nga, sama kang Esau, kita nga mga leaders, kung dili ta magbantay bitaw, ang atong mga desisyon sa kinabuhi, mahimo kining makahasol sa atong kinabuhi, kung kini nga desisyon, ato lang ipahinungod kung unsa ang diha-diha nato nga panginahanglan without thinking what may come in the future. So, mo ni ang nahitabo kang Esau. So, the easiest choice is not always the right choice. Remember that. The easiest choice is not always the right choice, but usually the wrong choice. Kanang pinaabtik bitaw, kanang pinakalit, kanang pinadali-dali bitaw nga pagpili. Kasagaran, dili na siya insakto nga pagpili. Hinuon, sayop na nga pagpili. Are you following? Every day, we are making decisions without being patient. And the result, we might lose something that is important to us. Muning netabo kang Esau. Muna kung di ta magbantay as leaders, unya, ang ato mga desisyon, dali-dali bitaw, ang mahitabo, mawala ang mga posibleng importanteng mga butang sa atong kinabuhi. No? We will lose our peace, maybe we will lose our joy, we will lose our inheritance, or maybe we will lose our privileges, etc., etc. No? Posible dunay mga butang nga importante sa ato nga mawala sa ato kung ang atong desisyon, no, sa pagpili diha dayon, diretso-diretso. Ang atong Ginoong Hesus nagpakita nato sa kaimportante sa pagpili. When the Lord Jesus made a decision, His decision affects the history of the world. But it was not an easy choice. Dili to dali-dali niya nga pagpili. Kay, in fact, may isgutan na to na, when He was praying in the Garden of Gethsemane, ang iyang prayer nga gipatuluan niyag dugo was this. Ingon niya, Father, kung pwede lang, unta isaylo lang sa ning kupa. He's talking about His crucifixion, the cup, no, of suffering. So ingon si Jesus, hangyo sa samahan, pwede ba isaylo lang sa ning kupa? Pero naguna-una siya as He was praying, but not my will, but your will be done. So makita nimo, si Jesus gatubang siya og decision making. Nagatubang siya og kanang sitwasyon ba nga kinahanglan niyang desisyon. Niya misulay siya hangyo sa amahan, pwede ba isaylo lang sa? Hangyo siya. Pero nakita niya, nasabtan niya, dili akong kabubutom-matuman ang imo. So what happened? At the end of the day, human sa prayer, Jesus chose to die on the cross. It was not an easy decision. Pero sa paghunahuna sa Ginoo, sa iyang buhaton ng kamatayon sa krus, nakahukom siyang buhaton kini, kay iyahan ng nakwinta daan, nga kini siya nga lakang nga desisyon mo ipikto sa tibok kalibutan, ni ipikto para sa atong mga kaluwasan. Amen?
Hallelujah. So, Jesus died on the cross. He was buried. And after 3 days, He rose again. And He gave us the life. He gave us the hope. He gave us the direction. He gave us the new beginning. He made His decision patiently. So muna ang nakalahi sa atong Ginoo, gikwinta niya maayo ang iyang desisyon. No? Wala siya nagdali-dali og desisyon. Oh. Unya, ang resulta sa iyang desisyon, benepisyo natong tanan. Mo nang salamat kaayo sa atong Ginoo kay wala siya gadali-dali siyang desisyon. Iyang ginakwinta pag-ayo. Ya tungod kay nakita sa Ginoo nga mas bugat ang rason. No? Nga kinahanglan gyud mamatay sa krus, no? So wala niya gikwinta na unsang kapaitan nga pwede niyang atubangon. Wala niya gikwinta ang iyang kaugalingon nga kalipay, wala na niya giuna-una ang iyang kaugalingon nga kahayahay. No? Ang iyan ang giuna-una sa diyang nagpili siya, sa diyang nagdesisyon siya, unsa ang kayuhan nga mahatag niini sa tanang katawan sa tibok kalibutan. Apil ka o apil ko nga makasinati sa bag-ong kinabuhi tungod sa kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Nung kaingon ko ba, Jesus is the very first model of making right decisions. Kaya ngayang desisyon, nakatabang, nakahatag kaayuhan sa bagang duot sa katawhan sa tibok kalibutan. Hallelujah! Hallelujah! Muna nga, sama sa atong Ginoo, when we come, kung moabot sa panahon bitaw, nga maghimo tag desisyon, atong una-unaon. Amen? Atong una-unaon. Usa ni sa akong ginapray sa akong kinabuhi, Lord, kanang panahon bitaw, nga maghimo kong desisyon, tabangi ko, Lord, kay dili man gud nato makita ang nasa unahan. Dili na to makita unsa mahitabo, pila ka oras gikan karon, pila ka adlaw gikan karon. Dili na to makita unsay mahitabo. Mo lang ako, kung dili na to susiyon pag-ayo, kung dito balansyon pag-ayo, kung di na to hunahunahon pag-ayo, sama kang isaw dali-dali ang atong desisyon na makambyo na to ang daghang importanteng butang sa atong kinabuhi sa mga butang nga walay kapuslanan. Mo nang ako mismo daghang ko makitang mga tao nga tungod sa ilang mali ug dinali-dali nga desisyon, hangtod karon gaanto sila. Oh, daghang ko nakita ang mga tao. Hangtod karon puno sa pagmahay na sa prisuhan. Oh, ngano tungod sa ilahang mali nga desisyon. Mao na mga igsoon, leaders, if there is one thing that we need to develop in our lives is making right decision. And we can do it kung dili nato dali-dalion ang atong desisyon, no? Atong hunahon-hunaon. Of course, ginatudlo ta sa Bible, atong isangat sa Ginoo. Kay mas dako ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, no? Kaysa sa atong plano para sa atong kaugalingon. Mo na nga una ta magdesisyon para sa atong kaugalingon, una natong isangat sa Ginoo, no? Balanseyo nato pag-ayo, no? Kanang pros and cons nga ginaingon ba sa math, no? O sa unsa nga mga managing skills, no? So kinahanglan para ang atong kinabuhi mahimo siyang hapsay, unya dili nato mahayan ang desisyon nga atong buhaton. Amen. So in making decision, be patient. Amen. Take time to consult God, take time to pray, take time to think about it. Amen. Ikaduha nga na-learn ako dinhi sa kang Esau o kang Jacob about decisions is considering the consequences when making decision. Verse 33, ingon niya dinhi. But Jacob said, "First, you must swear that your birthright is mine." So Esau swore an oath, thereby selling all his rights as the firstborn to his brother Jacob. Unsay makita nato dinhi? Gikambyo ni Esau ang iyahang birthright, no? Ang desisyon nga nakabot ni Esau, wala niya gikwinta pag-ayo,
What happened? Niresulta ang desisyon ni Esau. Pinaagi sa pagkambyo sa iyang birthright ngadto kang Jacob. Naunsa man ang birthright? Nganong interesado kay si Jacob ani? Tungkol kay sa unang panahon manggod, ang birthright nagpasabot kini nga ang kinamagulang ang anak, ang magulang nga anak will receive the largest portion of the inheritance from the parents. Okay? Si Jacob ba nilang parent? So, ang inheritance ni Jacob, ni Isaac, sorry. So, si Isaac ilang tatay. So, ang bahandi ni Isaac, isip tatay, majority sa share ini madawat ni Esau kay siya man ang magulang. And not only that, apil pod ang blessing sa iyang papa sa iyaha. Dili lang bahandi, ihatag ni Isaac kang Esau, kundi ang blessing kay kasagaran sa nasulat sa Bible, before a father died, pagibati sa tatay nga murag, hapit na siya mutalikod aning kinabuhi, iyang ipatawag ang iyang mga anak. Patawag na niya. O niyang panalanginan usa-usa iyang mga anak. Pero ang kinamagulangan, maugyo makadawat sa panalangin sa amahan. Kaya kinamagulangan lang man. Mo na part sa birthright. Unya, a double portion of inheritance. No? Mo na nga, larger sa portion sa inheritance, maangkot sa magulang. Unya, the right to rule the family when the father was gone. So, inani ang birthright. No? Munang, ang birthright, dako kaini siya, nga butang, dili ni ordinaryong butang. No? Kay, double ang madawat ni Esau, gikan siyang papa. Plus, blessing pa sa iyang papa. Plus, otoridad, nga mahimo siyang mupuli sa iyang papa para magdumala sa ilang pamilya. So, dako kaini siya, nga possession, nga naa sa pangalan ni Esau, para ni kang Esau. Unya, to exchange his birthright for a soap, for a bowl of soap, was a very great loss for him. Dako kayo ang kapildihan ni Esau, kaya niyang birthright, gibaylo lang niya og sabaw. So what happened? Nakita na ko dinhi that Jacob wanted what Esau taken for granted. Na-interes si Jacob sa butang nga wala tagayog interes ni Esau. And he do whatever he can to get what he want. Morning talent ni Jacob. Gusto niya makuha ang butang nga gusto niya. And he went, and when he found that Esau was weak and hungry, at that moment, Jacob made a deal. Kanya, tungod kay wala gahuna-huna si Esau at tong panahon na, nagpasulabi ang kagutom niya, gibaylo niya ang iyang birthright. Hallelujah! Because Esau never considered the consequence of his decision. Wala gikwinta, wala gihuna-huna ni Esau ang resulta sa iyang desisyon. But all he wanted that time was just to fill his stomach right away. So, Esau lost something so important for him, his birthright. Munang sa atong sitwasyon diri sa kalibutan, murag ang ideya ani murabag kanang parehagod anang hubog. Nga wala gid siya naghuna-hunaon sa resulta nga ga-drive siya. Hubog ba hubog? Unya wa siya naghuna-huna unsa ang posibleng resulta
naga-drive siya. Bisa kung sa pahibaloan ng ginaingon sa nga, if you are drunk, do not drive. If you drive, do not drink. Nawala sa mga karatula na ginaingon. Nga naman, kay pag ang tao hubog, unya mag-drive siya, taas ang porsyento ng madisgrasya gid siya. Kay kasagaran sa nadisgrasya, ang ga-drive hubog. Pero, naay mga taong palahubog, wala nila ginatanaw unsay resulta nga ga-drive sila. Parehapod gud anang mga tao nga wala nila gitanaw unsa ang damage mahitabo sa iyang pamilya sa dihang nangabit siya. Maot man ani nga example. Pero medyo inani nahitabo kang isaw man. Wala siya naghuna-huna sa resulta ba? Unsa ang kadaot nga mahitabo gikan siya asawa nga to siya makanakan sa dihang nangabit siya og lain. Wow, very bad. Pero inaan ang sitwasyon. Mura bag ka ng mga tao nga wala nila gihuna-huna unsa ang resulta sa dihang padayon sila nagdumili sa pagpasakop sa gahom sa Ginoo. Naay mga tao hantog karon nga dumili gid sila sa pagduol sa Ginoo without minding the negative result sa dihang sila nagdumili sa pag-ila sa Ginoo. Naay mga tao nga gapaminaw man sila nga naay Ginoo pero wala gid sila inisyatibo nga ginabuhat nga mudut-dut gid sa Ginoo. Oh. Daghan gani bisan ng mga Christian, no? Many Christians never consider the consequence of not obeying the will of God. Bisan Kristiyano ba? Bisan Kristiyano ba? Daghang Kristiyano nga wala sila naguna-una unsa ang posibleng resulta sa ilahang pagdumili sa pagsugot sa sugo sa Ginoo. Oh. Daghang Kristiyan gadtog simbahan nga balik-balik. Pero wala sila gasugot sa sugo ni Lord. Wala nila guna-una unsa ang consequence ana. Mind you, in every wrong decision, there is a corresponding wrong result. In every bad decision, there is a corresponding bad result. But in every right decision, there is also a corresponding right result. Amen. So every decision we make has a consequence. Consequence meaning result. Si Kuya Chris nagisgutan itong product. Last Sunday, product yung isgutan. Pero mo ni siya result. Pag maghimo kag desisyon karon, naagi na siya resulta. Depende sa decision nga nahimo nimo. So a good decision has positive consequence. But a bad decision has a bad consequence. We live today according to the consequence of what we decide to do. Ang imo o kakao kinabuhi karon, resulta ni sa atong desisyon nga gibuhat nato. Sa atong kinabuhi. That's why someone said, your decision leads you to your destination. Ang imong desisyon mohatod nimo sa imong destination. In other words, decision determines destiny. Marag-ala pa kasulti ba? Ang imo ug ang akong desisyon karon determines our destiny. Amen. That's why we need to learn to think about consequences. Pag maghimo tag desisyon, ayaw pagpadali-dali, ayaw pag dali-dali, no? Atong una-unaon. Kaya matag desisyon na siya result nga maabot sa atong kinabuhi. Our decision today affects our tomorrow. Ano siya? It affects our one day. Di ba gayong ta? One day, untay nani buhaton ni Lord. One day morning mahitabos ako kinabuhi. One day, kanang one day nga atong ginahandom, maapektuhan na siya sa atong decision karon. That's why decision
determines destiny. That's why let us be careful. Amen? With our decisions. Ikatulo na sabtan ako diri na lesson is to consider the price that you and I are willing to pay. Atong kwintahon pag-ayo ang posibleng bili nga atong ibayad every time we make decision. Sa ato na isgutan sa ikaduha, nga ang atong decision, unsa man, negative o positive man doon na say corresponding nga consequence. O niya, ikatulo, unsa kadako ang consequence. Muna siya ito tanahon. Kaya kung ang desisyon na ito, dili na ka serious, dili po din na ka serious ang resulta. Pero kung ang desisyon na ito, very sensitive, very important, inana po kataas ang level sa posibleng nga consequence, sa price na itong pwede bayaran. What I mean is that, let us consider the price that we will give as an exchange in every decision we make. So in every decision we make in life, there is a corresponding, not just result, but corresponding price that we will pay every time we make decision. In the case of Esau, he paid way too much high just for a bowl of stew and some bread. Sa kaso ni Esau, mahal kaayo ang iyang gibayad sa temporary lang niya nga pleasure para mabusog lang adtong higayuna. Mahal kaayo ang gibayad ang iyahang birthright. Tanaw na ito pagay mga igsoon. Because if we are not careful, like Esau, we pay so great a price for what we want now. Sama kang Esau, kung di ta magbantay, dako ang atong pwede bayaran para lang maangko na to ang atong gusto karon. Kung di ta magbantay kanang atong gusto karon, bayaran na to nagdakong pili, inig-abot sa panahon. Muning nitabo kang Esau. Muna nga, sama po sa to ba? Some people wanted prosperity right away by giving up their integrity. Ano ito? Nay mga tao nga gusto siya mudato dayon at the expense of his integrity. Nya mo na nahitabo sa ato ang nasod. Naminaw ko ganyan buntag sa sulti sa atong presidente. Ingon siya hangtod karon. Grabe gyud ang korupsyon sa atong nasod. Grabe gyud ang korupsyon. Maningon niya, kining nabili na kong mga bulan na lang sa akong termino. Gamiton ko ni. Para bisan man sa gamay lang nga paagi, mapungil na ako ng korupsyon sa Pilipinas. Kay lagot gyud kay presidente, bato ka ng korupsyon. Nya, kabalo ka kinsang mga tao gahimo ana. They are so educated people. They learn from so many prestigious schools. Gikan sila sa mga power kay nga mga eskwelahan. Grabe kay ilang mga kinagman. Pero pag abot nga makatrabaho na sila, kurakuto nila ang kwartang dili ila. Ipakaon nila sa ilang pamilya. Ipalit nila sa ilang gusto nga mga butang karon. Gusto siyang moasinso dayon. Gusto siyang budato dayon. Manang maguhol ko say kay ginahimo ng komedya sa uban. Gusto ka mahimong dato dayon? Dagan sa politika. Ana po ng uban. Ana ba ko nga maguhol ko magunahuna ba kay ang korupsyon sa Pilipinas nahimong livelihood. Bisan na asa nga korupsyon. Unya ang dili na ko maabot sa akong una ba that these people ilang ginabaligya ang ilang integridad para lang
makakwarta sila. Knowing Philippines is a Christian nation, pero daghang mga Kristiyano sa Pilipinas, wala nila gitagagbili ang ilang integridad. Ang ilang dungog, wala nila ginatagagbili. Ang importante sa ila, makakaon. Ang importante sa ila, mudato. Bisag binuang nga paagi ang ilang ginahimo. And that's what I love with Japanese people, no? Tinglig na hapon makadungog aning walihan eh. Pero what I like with these people, these Japanese, taas ang ilang integrity. Kaya makabasa ko sa mga balita, dito mabaniog lang dito nga madungog bitaw nga nang hilabot og kwarta ang parente sa ilang opisyal. Ang opisyal mo resign? Oh, parente ganyan lang nang hilabot lang. Pero ang opisyal nga nasa gobyerno mo resign. Inana kataas ang ilang integrity. Labi na gyud kung mahibawan ng ilang opisyal na gihimo nga discrepancy, na gihimo nga anomalya. Ay, nagoy maghikog nila. Maghikog. Ay, negative siya nga buluhaton. Pero para sa ilaha manggod, ang dungog sa tao mas importante kaysa bahandi. Munang gaingon ng Bible, a good name is better than riches. Even better than gold or silver. Muna ingon sa Bible, a good name. Kanang integridad na to ba? Pero daghang mga tao, gikambyo nila ang ilang integridad tungod lang sa kwarta. And some people wanted to live easy life while they are young. And then, they will only commit to the Lord when they are old. Nga po yung mga tawa na nga. Sa panahon nga baskog pa siya, tuwa siya sa kalibutan, bagnos tanan. Niayhan na siya muli sa Ginoo kay kulang na iyang tiil, wala na iyang isa kamata, wala na iyang isa kakamot, unya tiguwang na siya, ayha pa siya muduol sa Ginoo. Ang pangutana, unsaon pa man ka sa Ginoo, kung inana na lang ka, gulay naman. Muna nga, naipulong sa Biblia, sa Book of Ecclesiastes, chapter 12, yun siya, hinumduman nato ang atong magbuhat, mintras batanon pa ta. Mintras di pa moabot ang pagsawp sa atong adlaw, nga maputi na atong buhok, mohanap na atong pananaw. Ano bitaw? Pero naay mga tao nga ilang ginakambyo ang ilang kaluwasan para lang sa mga butang sa kahilayan. Ano bitaw? Dagang mga tao nga ilang ginakambyo ang ilang dignidad para lang sa karon nga katagbawan. Muna nga si Moses sa scripture, gipili niya nga mohawa sa palasyo ni Paraon para mupuyo sa mga tent uban sa katawhan sa Ginoo. Kaya nga pa niya, I'm looking for the city whose builder is God. Ano siya ba? Labi yung tatuyang puloy-anan kaya nasa sa palasyo sa Paraon. Pilingon siya, dili ko diha. Unsaon mo ng temporaryo nga kalipay in exchange sa akong eternidad. Mo nagipili ni Moses ang pagsunod sa Ginoo kaysa pagpuyo nga yahay dito sa palasyo ni Paraon. Ano ang point ba? What price we will give as an exchange of the decision we made? Unsa kadako ang presyo, ang bili nga atong ginabaylo isip kambyo ba sa desisyon nga atong ginabuhat, sa atong kinabuhi. Sa Book of Acts chapter 5, na ako'y nakita din si Ananias ug si Sapphira, no? In exchange to their lives, they prepare wealth. Kana bang si Ananias ug Sapphira, part ni sila sa church nga nagkasinabot ba nga tabangan na to ang atong mga kaigsuunan diri sa church unya kung naamoy mga kuan dia propiedad o unsa inyo mga katigayunan atong itampo dinhi niya
tagaan na to ug tabang ang ato makaigsunan para mabuhi ang tanan. So nagkasinabot sila. Kunya sa dihang gibaligya nilang titulo sa ilang yuta, gibaligya nila, nagdesisyon silang managtiayon nga di nila ihatag tanan. O taguan nilang porsyon, yung porsyon lang ilang ihatag. Ana. Nya paghatag nila dito kang Peter, yung si Peter nga maura ba ni halin siyang yuta? O oy, nganong namakakman mo? Ana yuta pagsulti ni Peter ato patay silang duha. Consequence. Kaya gipili nila ang kwarta kaysa ilang commitment sa Ginoo. Kana day magsabot-sabot data, no? Mga Kristiyano, magsabot-sabot data, mga meeting-meeting data. Dili din na sa simple nga meeting. Kay si Lord, maminaw day diha. Pag natin commitment gihatag diha, dili man siguro na masingil sa simbahan, sa tuwa. Pero si Lord mangita ana. Kay commitment nato para mana sa Ginoo. Muna ka na din mag-istoryahan. Mo may nahitabuan ni Book of Acts. Sila nag-istoryahan ay. Unya sa diyang natintal si Sapphira ug si Ananias nga taguan nila ang part sa halin sa ilang yuta. Dito namatay sila as a result in exchange sa ilang desisyon nga gihimo. Cool ba, no? But it happens in the Bible. Muna nga, ang ato mga commitment, importante din na siya. Di din na pwede nga limot-limutan lang dahil siya. So anything we say, even to those people around us, ang Ginoo din nagkapaminaw, anak. Ano, bitaw? Muna nga, mahal kayo ang bili. Ibayad ni Ananias ug ni Sapphira. Ang ilang kinabuhi mismo. Tungod atong ilang gitaguan nga kwarta. Halin sa ilang lote nga dapat ihatag kay mo ilang gisabutan. Ikaw duha nga example nakita na ko dinhi sa 1 Samuel chapter 13. Si King Saul bitaw katong gipulihan ni David. How it happened? Because King Saul exchanged his kingdom rather than obeying God. Namo gigisugo ang Ginoo kang Saul atong tungura. Wala man gipakyas man ni Saul ang Ginoo. Wala niya gituman. Wa kabalo si Saul nga ang kambyo atong pagdisobey niya kay God ang pagkawala sa iyang kingdom. So one day, ingon ang Ginoo, dili na si Saul ang hari. Si David na. Anang nahitabo. Why? Because David also make a choice, a very important decision to honor God in his life above anything. Oh. So, mo to'y nagkalahi. Si Saul na football, si David na promote to be the king of Israel. From being a shepherd boy, nahimo siyang king. Why? Because David made the right decision while Saul made wrong decision by disobeying God in exchange of his kingdom. So dako kang gibayad ni Saul sa usa lang ka disobedient na decision. Kuha ninyo, are you following? Si Judas, unsay gihimo ni Judas? Judas exchanged his soul for only 30 pieces of silver. Oh. Gikambyo ni Judas ang iyang kalag sa 30 na kabuk silver. Oh. Dako kayong bili. Dako kayong gibayad ni Judas sa 30 ka silver lang. Oh. Si Samson, nomdom mo? Samson? Itugahan siya sa Ginoo o grabing power, strength. Bisag tabangan siya, iwakli ra niya. Murag nakawakli og kanang humok ra kayo, no? Gapusod siya pisi nga bago nga dagko kayo. Murag pisi sa barko, panglaksyon lang niya. Murag lang siya nagputol og lastiko. Grabe nga power gihatag sa Ginoo kang Samson. Pero one day, Samson made a decision to compromise with Delilah.
And we know the story. Samson lost his strength. Kaya katong panahon na siya man ang usa sa judges sa Israel nga gigamit ni Lord para manalipod sa nasod sa Israel. O to gitagaan siya kusog. O what happened? Tungod sa iyang pagdula-dula kang Delilah. Dako kayang gibayaran. Nawayang kusog. O to gikapo siya, gipriso siya, gihimo siyang ulipon. Mayo lang kay ang Ginoo maluluyon. One day, Samson repent. He asked the Lord to give him back the strength once and for all. And we know the story. Kitumpag ni Samson katong dako nga building yung mitingan sa mga opisyalis sa Philistines. Nahugno ang building. Apil siya kapisat dito sa ilalom. Pero ingon ang Bible, mas daghan og napatay si Samson nga kaaway sa panahon sa iyang kamatayon, dili sa panahon nga buhi siya. Wala nga bisan usahay taliwala sa mga kapakyasan kung kita modul pagbalik sa Ginoo. Ang Ginoo nga puno sa grasya, puno sa kaluoy, andam siyang muhatag pagbalik sa atong gikinahanglan aron mahimo tang galamiton sa iyang buluhaton. Amen. Pero ang pangutana, unsa kadako ang bili nga gibayad aning mga tawhana in exchange sa ilahang desisyon, wrong decision. Muna in every wrong decision, atong isulod sa atong kasing-kasing ni nga ideya, unsa kaha ang bili nga atong ibayad ana. Ako sa akong kinabuhi, I have made so many wrong decisions in life. Daghan kay ko bili maayo nga desisyon gihimo sa akong kinabuhi. Munang daghang mga consequence. Taas nga bili akong ginabayaran hangtod karon. Daghan kog mga kanang ups and downs. Daghan kog mga downs sa kinabuhi because of my wrong decisions. Yeah, a lot of price I paid until today. Tungod lagi sa mga hiwi nga desisyon. And that's why dinhi usa sa butang nga dapat atong unahon every time we make a decision, atong pangutan nato sarili, atong pangutanahon, what will I pay in exchange to what I want? So before making decision, before wanting what you want, before making that decision, pangutanahon nato, pila kaha, nabaka ko'y bili nga bayaran na ani, desisyon na nga akong buhaton. If we will stop and think about the consequence of a wrong decision, we will find out that the price we pay is far too much just for a bowl of personal gain today. Kana bitawng paningkamot na to, akong ginabalik dili dautan, paningkamot ta. Pero kung kanang atong pagpaningkamot, gihurot na to tanan ang atong kusog ug tanan natong panahon para anang mga butanga nga moabot ang adlaw biyaan naman nato gid na sila. Isa sa butang ako nakita din dili tiyaw ang bili nga pwede nato bayaran in exchange ana nga desisyon tungod kay ang atong gipalabi ang karon. Dunay part sa scripture in closing, sa Matthew chapter 7, si Jesus nag-ingon ani. Ingon siya, you can enter God's kingdom only through a narrow gate. The highway to hell is broad, and its gate is wide for many who choose that way. But the gateway to life is very narrow, and the road is difficult, and only a few ever find it.
what Jesus is telling us in this scripture, part of the scripture, He's telling us to choose Him, to choose life, rather than temporary satisfaction in this life. Yung Jesus ba nga, daghang tao, gusto lang lingaw-lingaw. Gusto lang sila karon. No? Ilang una nga ang dalan sa matarong, dalan sa kinabuhi, sigpit. Mo nang gamay lang nakakaptag niini. Kaya ang kasagaran, gusto lang malingaw karon. Muna nga din ani nga verse, nang painomdom si Lord, napilion nato siya sa atong kinabuhi. Kaysa, temporaryo mga katagawa, bawan, nga atong gipangita, pinagi sa mga butang sa kalibutan. We need to understand that Jesus, our God, is the source of abundant life. He's the source of hope, peace, joy, victories, salvation of our soul, and many more. God is the source of all things. God is the source of the things that we desire in life. He is the source. But He said, only few people find Him. Many exchange their souls and their opportunity of salvation for the things of this world. Muna hangtod karon, daghang mga tao nga mas gipili nila ang pagkinabuhi nga kalibutanon kaysa pagsunod sa Ginoo aron siya alagaron. Sa karaan, si Joshua, lahi siya nga tao. Joshua 24 verse 15, ingat siya, but if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prepare the gods of your ancestors serve beyond the Euphrates? Or will it be the gods of Amorites in whose land you now live? But as for me, ingat niya, as for me and my family, we will serve the Lord. What a confession, what a declaration. Amen. Para nako, this is the best decision that Joshua made. Dili lang para sa iya, para sa tibok niyang pamilya. Marag lagi yung Joshua ba? Alang nako, ang moabot ang kinabuhi mas importante kaysa kinabuhi karon. Amen. Don't get me wrong. Wala ta mag-ingon nga magpasagad na lang tas kinabuhi karon. Dili. Ningkamot kita. Pero di nato kalimtan nga naay mas importante pa ani. And that is our relationship with the Lord. Amen? So there may be choices. There may be many choices before us that we need to decide. But if we seek the Lord, He will show us the right way, the right one to make, the right decision. Amen? And when we decide to obey Him, blessing will one day be flowing. Kung ang atong desisyon, pagsunod yun sa Ginoo, mao nang pinakagwapong desisyon. Kung makabot na ito ng desisyon o sa kaadlaw, ang panalangin, magbusagak sa atong kinabuhi. Lakip na itong wala nato gipangayo, ibobo sa Dios ka nato. Kung makabot na ito ang insakto nga desisyon sa kinabuhi. Mga karong gabi, this is a reminder for all of us people of God. Labi na kanato nga nagbuhat na, namuhat na sa simbalay, kanato nga nagapangulo na, kanato nga nanatay ginaatiman nga ubang mga tao, nanatay gi-disciple, nanatay mga cell group, nanatay mga life group, nanatay mga simbalay. Kita nga nagsunod sa Ginoo, nagtuman sa pananaon nga gihatag sa Ginoo to win the lost and make them disciple. Kung dunay usa nga importante nga ma-develop sa ato mga kinabuhi as leaders, we need to learn the importance of making right decisions. Amen? My prayer tonight, nga kitang tanan, makakabot nini, ma-develop sa ato kinabuhi, tabangan kita sa Espiritu Santo, nga mahimot ang maalamon sa panahon nga maghimot ang desisyon. Kung sa gani ang atong i-consider dapat, una ta maghimog desisyon, una, dili ta magdali-dali, magpailob ta. Tun-an na to pag-ayo.
una ta maghimong desisyon. Amen? Ikaduha, atong tanahon kung unsay posibleng resulta niini. Ang resulta ani makatabang manato o makadaot sa ato. Makatabang ba ni sa uban o makadaot sa uban. Tanahon na to kay ang matag desisyon, doon na siya resulta. Either negative or positive. Ngayon ikatulo, consider the price. Kay posible, kung ang atong desisyon dili mao, taas ang biling atong bayaran. Mo nang agingon ako nga, ako'y nakita mga tao hangtod karon puno gyapon sa pagmahay. Ngano? Tungod atong sayop nga desisyon nga gihimo siya ginabuhi. That's why if there is important decision nga atong buhaton, kanamo ang pagsunod sa atong Ginoo, no? Pag-improve sa atong relasyon sa Ginoo, no? Kinahanglan sundo nato ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya ng Bible, mas dako ang plano ni God sa ato kaysa sa plano nato para sa atong kagalingon. Amen? Ang Bible ngayon, many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purposes that will prevail. Muna ingon sa pulong sa Ginoo. Muna karong gabi, let us come together and ask the Lord to give us always the wisdom and ask the Holy Spirit to always help us in making right decision. And my prayer is that every one of us will make right choices every day. Shalom, shalom to all our leaders. May the Lord continue to honor you and prosper you and bless you abundantly because you are obedient to the call of God. And may our God continue to be with us and continue to shower us with His bountiful blessing. Grace and favor be upon you all the days of your life. This I declare and pray in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. God bless you. May gabi sa tanan.